Ang mensahe ni Kabuntagon na Gauluhan, God turns curses into blessings. Gihimo sa Diyos ang mga tunlo ngadto sa mga panalangin. Kay daghan kaayong mga tunglo sumala sa Biblia, apan salamat ta mga igsoon kay ang atong Ginoo iyang gibalhin, iyang pagadto sa usa ka gitawag mga padalangin. In Nehemiah chapter 13 verse 2, because they had not met the Israelites with food and water, but had hired Balaam to call a curse down on them. Our God, however, turned the curse into a blessing. Si Balaam ang God, dili siya Israelite prophet. No, apan siya usa ka diviner gikan sa Mesopotamia. He is a famous for the story of his talking donkey. Na famous kayo siya, ilado siya, kana asay alaga nga donkey nga nagaistorya. Kilabog donkey, sa donkey. Nasa gitawag donkey, no? Nagasulti nga donkey, o niya, ang iyang abilidad mao ang tigtunglo sa Israelites. Apan, in the New Testament, Balaam is referenced in the New Testament as a symbol of greed and a spiritual compromise. Muna yung meaning sa Balaam nga reference gato sa New Testament. Mga igsoon ko sa Ginoo, bato pa sa Deuteronomy chapter 23 verse 5, the Lord your God turned the curses into a blessing for you, because the Lord your God loves you. Amen? Because the Lord your God loves you. Praise God. Ang Ginoo nga imong Diyos makapaliso sa lang tunglong ngatos para kalibot tungod kay ang Diyos dahil gugma kanimo. Dili gusto nga Ginoo magpabilid ta sa tunglo sa bisan pa sa Old Testament hantod karon may igsoon ko sa Dios kay gusto sa Ginoo nga mabalid ang atong mga tunglong ngadto sa panalangin. The Lord can turn curses into blessing, but man can turn blessing into curses. Dili verse dili sumpay sa verse. The Lord can turn, ang Ginoo makabalhin, makapaliso sa tunglo sa panalangin, pero ang tao makabalhin sa panalangin nga sa tunglo. Amen? Amen? Hoy. Amen? Wala usahay sa itong kinabuhi, matingala ka, gano'n na yung ani akong kinabuhi ito, kay ikaw man, kita man ang naghimo, nga ibis ang panalangin para sa tuwa ato bang gi-turn ngadto sa curses. Praise God. Curses into blessing and blessing into curse. God can turn curses to blessing, but man can turn blessing into curses. How can man turn a blessing into a curse? Paano daw nga ang tao, no, paghimo sa panalangin ngadto sa tunglo. Atong bantayan maigsoon. Letter A, example, the prodigal son. The prodigal son ang mausikon nga anak. Praise God. In Luke chapter 15, verse 11 to 13, and then Jesus said, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the share of property that is coming to me. And he divided his property between them. Napapay verse 13. A few days later, this younger son packed all his belongings and moved to a distant land, and there he wasted all his money in wild living.
Mga igsuon ko sa Ginoo, kani nga istorya may tungod sa duha ka anak. The prodigal son, ang ginaliya ang iyang papa, ihatag na nako ang bahin nako kay ako na siyang nasa plano nga himuon niya may gustoon. Give me the share of property that is coming to me. Ihatag na nako ang akong bahin nga para sa ako. Onya gibahin-bahin sa iyang amahan. Mga igsoon ko sa Diyos, nalaunta ang panalangin sa iyang mga kamot. Dakula unta ang iyang bahin property sa iyang kamot. Apan usay ni tabo, mga igsoon ko sa Diyos, milayo siya, dalaliya ang iyang property, ang mga salapi, mga igsoon, og nag-usik-usik siya sa iyang kwarta, og nakinabuhi siya nga walay kapuslan. Sometimes ingon ana ang atong kinabuhi. Imbes ka doon nalay panalangin mga igsoon, pero usahay, ang panalangin nga gihatag sa Diyos sa atoa, atong gibalhin sa tulo, atong giusik-usikan, atong gisayang-sayangan mga igsoon ko sa Ginoo. Kasi makaingon ta nga kita mismo ang naghibo. Kita mismo ang naghibo para gato sa atong kapildihan matupa sa istorya mga igsoon. He wasted his money, no? For how many times kayang gihibo kini sa iyang kinabuhi. Now, by insisting on getting his inheritance, before he was matured enough, his wealth lead him into a sinful living and ruin. Doon na nag-ampot ta, Lord, panalangin ko. Pagdala lang panalangin, mga igsoon po sahay, ni adto sa kapildihan o sa tunglo kay nga naman. Ato manggihim. Matod pa sa Proverbs 20 verse 21, ang inheritance gained hurriedly at the beginning will not be blessed in the end. Hallelujah! Ang mga panulundon daw, nga ibang gidali-dali, no? Sa pagsugod, apan dili kali panalangin sa katapusan. Sa tayo may igsoon, ang inheritance, no? Ang panulundon daw nga naangkon, nga dinali-dali sa sinugdan, dili mapalanginan, sa hinugdan, at the end, no, at the beginning, sinugdan dili mapanalangin sa katapusan. Ibis ka mag-enjoy ang prodigal son sa iyang panalangin, apan miinding siya nga walay lami nga dagan sa iyang kinabuhi. The prodigal's inheritance was a blessing that became a curse. Amen? Amen? Hallelujah. Praise God. Ang kabilin sa usa ka mausikol nga anak sa iyang panalangin na himong tunglo. That's why God will turn curse into blessing, but sometimes man brings blessing to curse. For the example, Mike. So, ikaduha, not only the prodigal son, nganong ang tao, no, man can turn blessing into curse by forgetting when he blesses us. Pinaagi sa pagkalimot sa diyang gipanalanginanan na sa Diyos. Kisa gipalanginan. Praise the Lord. Muna ikaduha maigsoon, that man turn blessing, a man blessing turn to curse. No? Ikaduha, nakalimot na nga siya di ay gipalaginan sa Diyos. Mga igsoon, salamat sa Ginoo kaling mga membro ng depita. Bisag bioswag na ang kinabuhi, di gyapon makalimot sa Diyos. Amen? Di ka mo makalimot sa Diyos. Bisag usa ka dako ang pagsulay ng dagat sa kinabuhi,
maigsoon, kung ato'y kalimtan nga ikaw gipalanginan sa Dios, mura nag-imaw gihimo ang palalangin gato sa tunglo mga igsoon ko sa Ginoo. Dapat kumasitso ta, budagaya ta, budato ka na, dili o dili yun ta makalimot sa Dios nga maoy nagpanalangin sa atong kinabuhi. Deuteronomy chapter 6 verse 10 to 12. And when the Lord your God brings you into the land that He swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and to Jacob, to give you within great and good cities that you did not build, houses filled with all kinds of good things you did not provide, wells you did not dig, and vineyards and olive groves you did not plant. Then when you eat and are satisfied, be careful, 12, be careful not to forget the Lord who rescued you from the slavery into the land of Egypt. Sa diyang ikadaw, gipalanginan sa Ginoo, nakatila ka sa maing butang sa imong kinabuhi, gi-provide niya ang imong panginahanglan, no, wala ka nagkalot sa imong nga balon, pagbiagas ang tubig, o sa mga banya sa olives grove, no? Wala ka nagtanong, pero nakakaon ka o nasatisfied ka, muna ingon ang Biblia, pag-ampi ka nga dili ka makalimot sa Diyos, nga maoy nagluwas ka ni gikan sa pagkaulipon, ngadto gikan sa layuta sa Ehipto. I mean to say, kaya kung usa man ang gihimo sa Diyos kaniadto sa imong kinabuhi, dapat kung usay gihimo niya, makita gyapon ang kauswagan nga naagyapon ka nangalagad sa Diyos, isa katibay lang kalagad, dili gyud ka makalimot sa Diyos. Amen? Hindi mo katupal, ayaw kalimot sa Diyos. Praise God. Bahala lang kalimtang kaniya. No, nakadaog kang luto. Ay, nakadaog ka nila. Sige, limtang kasi mo silingan, imong kaila. Di nakakalimot sa Diyos. Because one of signs that man's blessing brings to curse when he forget God sa dihang siya gipalalanginan. Unta mga igsoon, samtang gipalanginta sa Ginoo, samtang musamot, unta musamot pa yun ang atong faithfulness sa Ginoo. Praise God. God's blessing should make us thankful, not proud or independent. Some people are faithful to seek God when they have troubles, but forget about God when life going good. Am I right? Ang Ginoo, ang palagi sa Diyos, makahimo kanato sa pagpasalamat. Dili sa pasigalbo sa kagalingon, ang ubang tao matiud-alon sila nga nagapangita sa Dios sa dihang naas kagubot, naas kasamok, apan makalimot sila sa Ginoo sa dihang maayo na ang ilang kinabuhi. Say to your neighbor once again, ayaw kalimot sa Dios. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Be careful, not to forget. Wala yung mga adlaw, makabati ta, si Ingale, dato na, siso na, no? Siso na kaayo, guwapo nagkahimtang mga igsoon, kaya gikuha na sa Ginoong tunglo, iyang gidala sa palalangin. Ang unta atong ang pinggan, nga dili ang palalangin, mayong tunglo sa itong kinabuhi. Muna ingon diya, ang tao sayo na mangita sa Ginoo, kung naas kasamok, ang tao sayo na mangita sa tawag sa Ginoo, kung naas problema, apan makalimot na siya sa lihang maayo na ang iyang kinabuhi. Praise God. Ikatulo, by forgetting to use our blessings to help others. Praise God. No, pinaagi sa pagkalimot, sa paggamit sa atong palalangin, no, aron makatabang sa uban. Ezekiel chapter 14 verse 29. Sodom's sins are pride, gluttony, and laziness, while the poor and needy
suffered outside her door. Ang Sodom, maigsoon ko sa Ginoo, puno sa pagpakasala, grabe ang galbo, grabe ang pagkahakog, o grabe ang pagkatamad, mga igsoon ko sa Ginoo. Pero ang mga pobre nga hinahanglan, nag-suffer sila, mga igsoon. Sodom had become a wealthy city. Instead of using to help others, they grow proud, lazy, and sinful. In the middle of their blessings, fire fell from heaven. Dato lang Sodom, gwapo na kaayo, wealthy city na sila. Pero nakalibot sila sa pagtabang sa mapobre sa uban. Ingon diha, tunga sa ilang panalangin, doon ay kalayo nga nahulog, may lamoy sa ilang syudad, ang Sodom and Gomorrah. Imbes ka naalay blessings, no? Na-turn pa yun sa curse, mga igsoon. Bisan pa unsa kanindot ilado sila, pantunga-tunga sa ilang panalangin, doon ay niabot ka kalayo, nga may lamoy sa ilang dapit, mga igsoon. So it means to say, nga kung kita makalimot sa panalangin sa uban mga igsoon, pagtabang sa uban mga igsoon, may sama ang kahimtang ni ingon ana. Muna ingon ako, kung naan ay blessing, atong i-maintain ang blessing sa Diyos, dili kay ang blessing atong i-turn and the curse. Kay gusto gid sa Ginoo mag-enjoy ta sa blessing ngayang gi-poured out sa atong kinabuhi. Amen. Say to your neighbor, enjoy your blessings. Pero ayaw kalimti, no? Sa pagpaambit sa uban, kadtong nanginahanglan og tabang, mga igsoon ko sa Ginoo. Proverbs 28, chapter 28, verse 7, whoever gives to the poor will lack nothing, but those who close their eyes to them receive many curses. Walay verse din na. No? Ang bisag kinsa daw nga maghatag sa mga pobre, di siya mawadaan. No, di siya mahutan. Apan kadtong gisira nila ang ilang mga mata sa to their eyes, to them to receive. Kanila, gisira ilang mga mata sa mga pobre maigsuon, sila nakadawat og daghang mga tunglo. Salamat sa Diyos, kitang makatawhan ani nga dapit, kita ang gitagaan sa Diyos kanunay o kasing-kasing nga matinabangon ngadto sa langinhanglan. Amen? Wow, hallelujah. Salamat sa Ginoo, kita church, gidugutan sa nakahatag tag mga relief goods sa uban nga simbahan, lipay kay siya. Natigom to siya 105 to 6 ka mga packs na hatag ngadto sa mga simbahan natong kauban nga naapektuhan mga igsoon. Ingon ana ang panalangin atong gitabang sa uban kay wa ta kalimot ka kita kay palanginan di ay sa Dios. Now, what can bring curses? Unsa ang makadala og mga tunglo? Mga igsoon ko sa Dios, curses can be of many types. No, curses can be of many types. Pakihipos ko palihog sa mga bata. Answer, please. Patay answers? Okay. Anda magsako ha, basta ko. Okay. Curses can be of many times. Poverty, repeated failures, sickness, family troubles, mental and emotional oppression. Any type of evil, but what can bring a curse? No, dulay mga types ba isong kapobrihon, no? Sa kapobrihon sa tagreklamo, ang ako mga lulo yuta, lulo o lula, namaw tayo yuta, anong ibalikya. Dato namin ito una, kaya ako lulo, siya tag-iya, kaya kalong ibaligya, ikabiyuan lang isa kabulig nga saging.
Muna, ingali mi kalon. No? Walang imo pang gi-maintain. Walang imo pang gi-maintain. Live na bata. Sometimes, anong gina-blame ang atong ninuno? Di ba? Itong gina-blame. Pastorahin mo siya, kalang kwadyaw, kalang sa dos haldigpis, no? Iya man lulo na. Tagian na. Ikamiwan lang. Dataw ta sila. Pero, salita mo, Baigson, kay ito ulawa ba sila langalagad sa iyang lolo? Poverty, repeated failures, failures, not the types of curses. No? Sickness. Normal lagi ang taong masakit. Amin ba? Amin ba? Normal lang kaya nasunod nun. Pero, kalang balati, alam ba nga imong tiniyuan? Nabay balati ang tiniyuan? Daghan. Kaog bawal, kaon. Tasog sugar, halabuilo. Di ba? Tasog dugo. Pagtaas ng dugo na, prerequisite na yun. Di ba? Sometimes, yes. And then family troubles. Sugat patuunhan, pag-iwikat subalan ang pamilya. Mental and emotional oppression. Any type of evil, but what can bring a curse? Muna yung mga type ng isura, palang kung sagyod ang makadala sa tunglo. Proverbs chapter 26, verse 2. Like a sparrow in its fleeting, like a swallow in its flying, so a curse without cause does not align. There is always a cause for a curse. Tama ba? There is always, lagi kanunay hinungdan para sa tunglo. Mga igsoon ko sa Diyos, sa igon niya, like a spouse sa langgam, no, nga naglupad-lupad, plating like a swallow flying. So a curse without a cause does not align. Ang tunglo nga walay hinungdan, dili ni makaabot sa atoa. Amen? Ang tunglo nga walay hinungdan, dili kani mudangat kanato mga igsoon. Ino makatupad, di na mudangat na to. Praise God. There is always a cause for a curse. There is always a cause for a curse. When blessing becomes a curse, no, kalusaman nga ang panalangin mahimong tunglo. Number 1, disobedience to God can bring a curse. Ang dili pagka masunurin sa Ginoo nagdala kadig tunglo. Deuteronomy chapter 11, verse 26 to 28. Behold, I set before you today a blessing and a curse. The blessing, if you obey the commandment of God, which I command you today, and the curse, if you do not obey the commandment of the Lord, your God, but turn aside from the way which I command you today. Praise God. When a blessing become a curse, kasi daw ang panalangin mahimong tunglo sa dihang dili ka matinumanon sa Ginoo nagdala kanig tunglo. Amen. Hallelujah. In the curse, if you do not obey commandments of the Lord your God, but turn aside from the way which I command you today. But the opposite obedience will bring God's blessing. Apan ang pagkamatinumanon, masinundon, nagdala kanig panalangin. Unsa may igsoon, unsa may tabo, nga ang panalangin mahimong curse, sa diyang disobedience ta
sa pulong sa Ginoo. Amen? Ikaduha, by idolatry, but idolatry can bring a curse. Apan ang idolatry nagdala kaligtunglo to third and fourth generation. Amen? Akong basahon, Exodus chapter 20, verse 4 to 5. You shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them, nor serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers of the children to the third and fourth generation. Paano daw? No? Kausa daw may tabo ang tunglo sa kinabuhi sa tao. When idolatry, kumusimba ta sa binuhat nga Dios. Kaya atong Dios, siloso nga Dios. Amen? Siloso nga Dios. Siloso siya nga Diyos. Nami silingan to ng maigsoon sa pikas pader. Kaya may pader to na. Nasa alaga niya na kung mag-birthday ang alaga, dagkong alimango ang iyang lutoon. Giyapdan mi sa balay og tulo ka dagkong alimango. Kung ganahan gyud alimango. Praise God. Inako unsa man ite ay ako ihatag sa inyo kay birthday sa ako ang birthday sa alaga na doon niya. Sila kagiala ang birthday mo alaga maghanda ka. Dira ba angkon? Kalami sa libango. Pero gi-offer niya sa iyang alaga. I-maintain niya nga iyang ginasimba siyang balay. Lami ikaon maigsoon, pero saon taman. May tag, way nakakita. May tag, way nakabalo. Pero kay hinaladman sa iyang Ginoo mga igsoon, amo na lang gilubong. Kaya ang aton Diyos, usa kasiloso nga Diyos. Kausa may tabo, may igsoon, nga ang tulo mo dangat ka nato sa lihang musimbata, no, sa hinimo nga Dios, supak sa Ginoo, maapil pa na ang at ikatulong henerasyon hamtod sa ikupat nga henerasyon. Praise God. Ikatulong mga igsoon, cursing others, but cursing other people can bring you a curse. Ang pagtunglo sa ubang mga tao, magdala kaligtunglo mga igsoon. Ayaw tungluha ang tao. Psalms 109 verse 17, as he loved cursing, so let it come to him. As he did not delight in blessing, so let it be far from him. Siya daw nga naigugma sa pagtunglo. No? Itunglo mo abot kaniya. Praise the Lord. Hallelujah. So cursing other can bring you a curse. Butangat kay kaniya. Ingon na siya wala na himuot sa panalangin. Sa giingon ni ana, no, kini far, nahalayo, gikan kaniya. Kristohanon, ayaw panunglo sa uban. Amen? Hinumdong ko maigsoon na itaga, balisin ito ulang at tigulang na membro, na-assign pa ko dito 1986 mga igsoon, nagikawat ang iyang manok. Panahon sa prayer meeting, yung ipi-request,
Ako na ko'y request. Ako yan pong nalagkawat sa kumanok batukan. Mamatay. Itong kay kawat niya akong binuhi ng manok. Kinsa may ganahan mo ampo nga nagkawat sa iyong manok. Batukan daw. Huwag kita ganahin, Maigson. Sama lang nga nag-curse ka ngadto sa ilaha. Ayaw gay pagtunglo. Amen? Mayintang magkamangka. Kali mong gihimo ng magkamangka. Oh, ayaw! Kung sa may tabo ang tunglo, cursing other before can bring you a curse. Hallelujah. Amen? Amen, Maigson. We will utter blessing. Hallelujah. Praise the Lord. Ikaw pat magaigstoon. Stealing can bring a curse. Ang pagpangawat makadalaw tunglo mga igsoon. Praise God. Zechariah chapter 5 verse 4. I will send out the curse, says the Lord of hosts. It shall enter the house of the thief. No, I will send out. Ako'y palala ang tunglo. Nag-ingon ang Diyos sa mga panon. Kini mosulod sa balay sa kawatan. So, when cursed, na may tabo sa kinabuhi sa tao, is stealing can bring a curse. In Malachi chapter 3 verse 8 to 9, will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way we rob you in tithes and offerings? You are cursed with a curse, for you have robbed me. Amin mga igsoon? Amin mga igsoon? Iapili sa minsay mga igsoon, alo makamatgunta, nga alo mahingkawas ta mga igsoon, pinaagi sa pagbuhat sa mga butang, nga dili, alam itong makahimo nga ang palalangin mahimong curse sa atong kinabuhi. You have cursed with a curse, for you have robbed me. So stealing can bring a curse. Ikalima mga igsoon, foolish words can bring a curse. No, ang mga binuang nga pulong nagdala kaligtunglo mga igsoon. Chapter 31, verse 32 sa Genesis. With whoever you find your gods, do not let him live. Rachel died a short time after this in childbirth. Si Jacob manggon, mitubag siya sa iyang amahan, ayang ugangan nga si Laban, mga igsoon. Nga gi-accuse siya, na siya'y nagkawat mga igsoon sa iyang idols na naa sa ilang panimalay. And aware siya di ay nga si Rachel yung asawa may nagkuha ni ini. Mautong declare dayon si Jacob kadto nagkuha ato nga Dios sa akong ugangan. Praise the Lord. Siya maadto sa kamatayon. Siya mamatay. Tungod lang ato may igsoon nga pulong ngayang gibuhian. Ingon sa atong verse kaniya, Rachel died a short time after this in childbirth. Namatay gid siya. Kaya ingon man si Jacob, kadto nagkawat no, sa idol sa akong amahan, gangan, mamatay siya. So foolish word can bring a curse. Dapat mag-amping ta sa atong baba, mga igsoon. Amen? Amen? Foolish words. Hallelujah. Sa iyo sa Biblia, Romans chapter 12, verse 16. Bless those who persecute you. Don't curse them. Pray that God will bless them. Amen? Kaya ba na to? Hallelujah. Praise the Lord. Bless those who persecute you. No, i-bless sila palagiri kadto nag-persecute sa imuwa, nag-doubt sa imuwa, nagbutang sa imuwa, ayaw sila tong luha, pag-ampo hinuon nga sila palalanginan sa Diyos.
Grabe. Kabugat mga igsoon. Sayon ba muampo sa itong kaaway? Sayon mo muampo sa itong kaaway? Hoy, sayon mo muampo sa itong kaaway? Huy! Night time kaya, layman di kaya. Lord, sobra na Ginoo yung gihimo. Bahala ka na, Lord. Patyon malimog buhion. Ikaw lang bahala, Lord. Buragya mo imong gitonglo, mga igsoon. Bless them who persecute you. Don't curse them. Ayaw tong luha. Don't utter a foolish word nga magdala ka nilang kadao tunglos kinabuhi. Ang atong himuon mag-ampo ta mga igsoon nga sila palalanginan sa Diyos. Amen? Bless them. Bless them. Ecclesiastes chapter 5, verse 4 to 5. When you make a vow to God, do not delay to fulfill it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. Unsa man day magsuon, mga foolish word, kung ikaw daw maghimog saad sa Ginoo, ayaw paglangan-langan nga imo kaling maftuman, kaya wala siya'y kalipay sa mga tao nagbinuang, tumana ang imong saad. Verse 5, it is better not to bow than to bow and not fulfill it. Amen? Wala din ha? No, mas mayo pa daw nga di ka mo saad kaysa mo saad ka nga di mo tumano. Sometimes pag mo saad ta, mura mo nag foolish words. No, mura nagtiaw-tiaw, saan kaning binuang nga pulong, nga di na to matuman, nagdala ka nagtunglo sa atong kinabuhi. As what I said, when you make a vow to God, do not delay to fulfill it. And it's better not to bow than to bow and not fulfill it. Salamat sa Ginoo maigsoon. Hadang mosaad ta sa Ginoo, kanunay ang Ginoo nagtabang kanato na ma-fulfill nato ang atong mga saad ngadto sa tong buhi nga Dios. Praise God. Ikauno mga igsoon, going to Satan, albalarios for healing. Kala bang magpa-albularyo ka ba? Sa albularyo? Oh, quack doctor. Deuteronomy chapter 18, verse 10 to 12. Never sacrifice your sons or daughters as a burnt offering. And do not let your people practice fortune-telling or use sorcery or interpret omens or engage in witchcraft. Ayaw mo adto sa albularyo. Pag-abutin to, gidaot ka. Dapat mag-ihaw kag puti nga manok. Kalagyon 3 ka kilo. Kaya kung imo nang lutoon, imo nang i-offer, maayo kasi mo balatian. No! Magdala na natugtunglo, mga igsoon. Amen! No, ayaw daw ihalad ang inyong anak, lalaki, babae. Inyong halad sa offering. Sinuno, burnt offering. Praise the Lord. O ayaw, itugot, ayaw mong katawan, mag-practice o palagna. Moato kas palagna ba? O sa tawa na. Walang malagna, bitaw, manalagna di ay. Ha? Manghuhula. Wow, manghuhula. Yala, lahat akong gibati. Lahat akong gibati. Hula dito. Sige na kuntiyan. At tokas manghula. Nang mapahula ko lang, kaya sa kuntiyan. Asay yung himalad. Anak, uy. Ingon tayo siya. Uy. Delikado. 3 months.
Tulo ka bulan. Anak na ka. Ebes, malipay ka kung usay imong sakit, kitagda inong tulo ka bulan, patay ka na. Napoy dalaga, mato dito, palagna, kumam kasi takuntiyan, palagna, tulo ka bulan. Buntis. Ha? Dinoy. Hallelujah. Ayaw yun ha, going to Satan, alborayos for healing, mga igsoon. Likayi ang magpaampo sa albularyo kay kalatuglo. Kumuduol ta sa ila, di kina sila mga ayo. Mas bitaha pa ang doktor mga igsoon kay ilang gistadihan kung sa ilang himuon nga dapat sa imong balatian. Pero ang albularyo, di na kabalo kung sa itambal sa imuha. Dahon-dahon na mga igsoon. Do not engage daw in witchcraft. No, ayaw pagigbahin sa mga ungo. Diba? Mga aswang. Mga igsoon, ayaw yun. Ayaw yun mga igsoon. Kay kana nagdalag tunglo sa atong kinabuhi. Amen? Amen? Kisa man din nagpatog palalambal na. Ha? Nagpalagda dito, usaba na yung kahimtang. Kalayong palad, kay gwapo kay nila, ako kay im, meaning na money. Ha? Ayaw gyud mga igsoon. Pero uban, maligya sila, o kaling makaswerte sa imuhan ni. O kaling baki, o makaswerte sa imuhan ni. O, baki sa talabisa ka na. Kaling, lay halas, lay unsa, ayaw yun. Hallelujah. Praise the Lord. May soon, ingana gyud may tabo sa tunglos kinabuhi. Kung kita mo atos mga bularyo, ayaw yun. Now, how can God turn curses into blessing? Unsaon man paghimo sa Dios nga ang tunglo mga igsoon mangadto sa panalangin. Praise God. Nawa ba? You tell me, how can God turn curses into blessings? Praise the Lord. God can make bad things bring forth good result. Now, ang Diyos daw makapatunga siya daotan o himuon niya nga maayo, ang resulta sa daotang maayo maigsoon. Deuteronomy chapter 3 verse 5, the Lord your God turned the curse into a blessing for you because the Lord your God loves you. Maigsoon, paano daw ang Diyos makapatunggag maayong resulta sa daotan maigsoon nga maglalag maayong resulta ang imong Diyos, ang atong Diyos. Iyang i-turn ang tunglo sa panalangin. Kaya nga naman, nahigugma siya nimo. Palangga ta kaayo sa Ginoo. Amen? And Joseph said to his brother, as for you, you meant evil against me. Ingo say maigsoon, alang kalinyo, naghimo kag di maayong butang daotan kanako. Apan ang Diyos naghimog butang para kanako, along maabot ang panahon, sa maning adlaw, maluwas ang daghang mga kinabuhi sa tao. Praise the Lord. Ikaduha, curses and judgment can bring us to repentance and salvation. Ang tunglo daw o ang paghukom, magdala ka na ito pagkinulsol o kaluwasan mga igsoon ko sa Ginoo. Sa Corinthians 7 verse 10, for godly sorrow produces repentance, leading to salvation, not to be regretted, but sorrow of the world produces death, mga igsoon. Curses and judgment can bring us to repentance and salvation. Mo'y mahimo sa Ginoo ang tunglo dadon niya ngadto sa panalangin. Hallelujah. Christ had taken our curses on the cross to give us His blessing. Yes! Karon mga igsoon, salamat sa Ginoo nga ang atong mga tunglo gidalalas di kasi sa cross aron kita tagaan niya og panalangin.
Hallelujah! Tuon na itong inahimo, itong maigsod, hanggang itong lumidakat sa kinabuhi. Awan salamat na, tiyang namatay si Kristo sa cross sa Kalbaryo, ginalan niya talang tunglo sa cross. Alon ikaw ako, makadawat o panalangin, nga gikan kaniya. Atong palakpakan ang Diyos maigsoon. Wow! Hallelujah! Praise the Lord! In John chapter 1, verse 21, the next day, John saw Jesus coming toward him, and said, Behold, the love of God who take away the sins of the world. And Galatians chapter 33, verse 13 to 14, Christ has redeemed us from the curse of the law, having becomes a curse for us, for it is written, Cursed is everyone who hung on the tree, that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus. By God's grace, let us turn curses into blessing. Karon we are free. Karon na ating gagawasan. Kaya nga naman, gitangtang na sa Ginoo ang tunglo sa atong kinabuhi. Matthew chapter 5, verse 44 to 45, But I say unto you, love your enemies. Bless those who curse you. Do not do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Amen ba? When God hung our curses on the cross, apaingon siya, apan maingon sa imo ha, higugma imong kaaway, ayo, hiwa kag butang nga maayo, sa lagtunglo, lagdumot ka imo ha, iampo sila, no? Ayaw sila i-persecute. Maigsoon ko sa Diyos, mo na'y mando sa Ginoo sa atong kinabuhi. The cross, where God took away all our curses, that He could give us His blessing. That time we become the children of God, all the curses in our life were already taken from us by Christ Jesus. Amen? Praise the Lord. That's why commit yourself to God and He will commit Him to you. He can turn all curses into blessing. The blessing is more powerful than the curse. Amen? Ang panalangin, mas gamhanan pa kaysa tunglo. Amen? Yes, just light is always powerful than darkness. Sama sa kahayag, kalunay gamhanan kaysa kangit-ngit. Wow, the blessing is more powerful than a curse. And today, He loves so much. No, He loves us so much. Our God can turn the curse into blessing. And now, shall we all stand, please? So that the blessing ma-maintain sa itong kinabuhi, we must declare it. Amen? Talanta mo basa, declare it. I bless, ready, read. I bless those who curse me and spoken wrong of me. Forgive and bless them. Declare, let all curses issued against me be changed to blessing in the name of Jesus. We will repeat. I will bless, read. I will bless those who persecute me, curse me, and spoken wrong of me, forgive and bless them. Let all curses issued against me be changed to blessing in the name of Jesus. Atong palakpakan ang Diyos. Hallelujah, hallelujah.